Ang Israel ay isang mayabong na baging na nagbunga. Ayon sa karamihan ng kanyang bunga, kanyang pinarami ang kanyang mga dambana. Ayon sa kabutihan ng kanyang lupain, ay nagsigawa sila ng mga mainam na haligi. Ang kanilang puso ay nahati. Ngayoy, mga susumpungan silang salarin. Kanyang ibabagsak ang kanilang mga dambana. Kanyang sasamsamin ang kanilang mga haligi. Walang pagsalang, ngayoy kanilang sasabihin, kami ay walang hari, sapagkat kami ay hindi nangatatakot sa Panginoon. At ang hari, anong magagawa niya para sa atin? Sila'y nagsasalita ng mga walang kabuluhang salita, na nagsisisumpa ng di totoo sa paggawa ng mga tipan. Kaya't ang kahatulan ay lumilitaw na parang ahenho sa mga bungkal sa parang. Ang mga nananahan sa Samaria ay malalagay sa pangingilabot dahil sa mga guya ng Bet-Aven, sapagkat ang bayan niyaon ay mananangis doon, at ang mga saserdote niyaon na nangagagalak doon dahil sa kaluwalhatian niyaon, sapagkat nawala roon. Dadalhin din naman sa Assyria na pinakakaloob sa Haring Hareb. Ang Ephraim ay tatanggap ng kahihiyan, at ang Israel ay mapapahiya sa kanyang sariling payo. Tungkol sa Samaria, ang kanyang hari ay nahiwalay na parang bula sa tubig. Ang mataas na dako naman ng Aven, ang kasalanan ng Israel ay masisira. Ang mga tinik at ang mga dawag ay sisibol sa kanilang mga dambana. At sasabihin nila sa mga bundok, takpan ninyo kami, at sa mga burol, mahulog kayo sa amin. O Israel, ikaw ay nagkasala mula sa mga kaarawan ng Gabaa. Doon sila nagsitayo. Ang pagbabaka laban sa mga anak ng kasamaan ay hindi aabot sa kanila sa Gabaa. Pagkasya kong nasa ay aking parurusahan sila, at ang mga bayan ay mapipisan laban sa kanila, pagka sila'y nagapos sa kanilang dalawang pagsalangsang. At ang Ephraim ay isang dumalagang baka na tinuturuan, na maibigin sa paggiik ng trigo, ngunit aking pinararaan ang pamatok sa kanyang magandang leeg. Ako'y maglalagay ng isang mananakay sa Ephraim, mag-aararo ang Huda, dudurugin ng Jacob ang kanyang mga bugal. Maghasik kayo sa inyong sarili sa katwiran, magsigapas kayo ayon sa kaawaan, bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran, sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon, hanggang sa siya'y dumating, at magdala ng katwiran sa inyo. Kayo'y nangaghasik ng kasamaan, kayo'y nagsiani ng kasalanan, kayo'y nagsikain ng bunga ng kabulaanan, sapagkat ikaw ay tumiwala sa iyong lakad, sa karamihan ng iyong makapangyarihang lalaki. Kaya't babangon ang isang kagulo sa iyong mga bayan, at lahat ng iyong mga katibayan ay magigiba, na gaya ni Salman na gumiba sa Bet-Arbel sa kaarawan ng pagbabaka. Ang ina ay pinagluray-luray na kasama ng kanyang mga anak. Gayon ang gagawin ng Bet-El sa inyo, dahil sa inyong malaking kasamaan. Sa pagbubukang liwayway, ang hari ng Israel ay lubos na mahihiwalay.